Ano ang matimbang? Buhay ng iyong kadugo o buhay ng mas nakararami? Ito ang katanungan na naglalaro sa isipan ko noong naranasan ko ang parte ng aking buhay na kahit kailan hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayari sa buhay ko na talagang sumubok sa aking paninindigan at malinaw na pananaw. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hey, are you making fun of me? Really? A coffee without sugar? Are you serious? Sir, I put small of sugar because you said yesterday you like small amount of sugar. Where's the sweetness? Where? Meron po talaga yan, sir. Konti lang. Stop talking to me using your poor language. Nakakaintindi naman po kasi kayo ng Tagalog kaya... How dare you say that? Rico! Sir, I think don't punch my son. That's not good. If my son mistake by not putting many sugar, I'm sorry. Promise, we put many sugar tomorrow. Making my coffee is the easiest way you can do for me. But you always disappoint me, Ruben. Next time, you can use your brain. Stop, honey. Your blood pressure. Iwan mo na sa akin to. Ako nang kakausap sa kanila. My goodness! Naglakad na pali si Mr. Clark Cabanong. Napabuntong hininga na lang sa amin si Ma'am Mary. Siya ang napangasawa ni Mr. Clark. Halos kasing edad ko lang din siya. Pasensya na kayo sa kanya. Mainit lang ang ulo niya ngayong araw eh. Ayos lang po, ma'am. Kasalanan ko rin naman po. Bigyan niyo si Sir ng malamig na inumin para ma-relax ang isipan niya. Sige po, maraming salamat po ah. Agad na naglakad na papasok ng mansyon si Ma'am Mary. Naiwan kami sa harapan ng pinto na napapailing na lang. Tinapik-tapik ako ni tatay sa balikat. Ngumiti siya sa akin ng malapad at saka ako inukbayan. Pagpasensyaan mo na. Alam mo naman kung anong ugali ng kanuna yun, hindi ba? Alam ko naman po, tay. Pero napapatanong na lang ako. Bakit ba minamaltrato nilang mas mababa sa atin? Anak, ang mga taong may kapangyarihan ay mananatiling mataas at ang mga mabababa ay siyang titingala sa kanila. Sa ganong sistema, malalaman mo ang sagot sa katanungan mo. Lalo na kapag nalaman mong wala silang balak bumaba kahit na kailan. Ibig sabihin, dahil yun sa posisyon sa buhay? Ha! Nadali mo! Hindi naman yata tama yung ganon. Kaya nga dapat magsikap ka sa buhay. Habang hindi ka nakakaangat, huwag na huwag kang titigil sa pag-abot sa mga pangarap mo. Tandaan mo anak, ang mga taong makapangyarihan lang ang may boses sa lipunang ito. Dahil sila lang ang nasa tuktok ng tatsulok, habang tayo nasa laylayan. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi ni tatay. Naiintindihan ko naman ang sinabi niya, Kabanong. Sa katunayan, nakakaramdam ako ng lungkot dahil pasok na pasok naman talaga yon sa realidad. Napaisip ako ng hapong yon tungkol sa kapalaran namin ng tatay ko. Bata pa lang ako, mahirap na talaga kami. Hindi ko nga naranasang makakain sa maayos na kainan. Kadalasan sa karinderya lang kami na may murang kanin at ulam. Nagtataka ako kung bakit hanggang sa mga pagkakataong yon ay hindi pa rin kami umuunlad. Pabuting tao naman kami, matyaga at masipag naman kami sa buhay. Habang ang mga mayayaman na ubod ng sama ng ugali, sila pa ang mas lalong umaangat at nagkakaroon ng maraming kayamanan.
Hindi ko talaga maintindihan nun kung bakit, Kabanong. Ay, Diyos ko. Nakakapagod ang araw na ito. Buti naman at natapos na rin ang gawain sa mansyon. Makakapagpahinga na rin. Oh, bakit kanya ka makatingin sa bahay natin? Naisip ko lang, Tay. Ang ganda siguro ng bahay natin kapag simentado na. Pasensya ka na ha. Lumaki ka na lang hindi pa natin to napapaayos. Wala ka namang kasalanan, Tay. Ang mahalaga naman sa akin nakikita kong hindi ka sumusuko sa buhay. Huwag ka mag-alala, Tay. Kapag nakapag-ipon ako, uunti-unti natin itong ipaayos. Paano ka naman makakapag-ipon? Maliit lang naman ang sinasahod natin kay Mr. Clark. Napakakuripot ng isang yun Basta, naniniwala ako na mapapagawa rin natin to balang araw. Inihanda ko na lang ang lulutuin namin para sa hapunan namin, Kabanong. Makalipas lang ang halos 1 oras, nakahanda na rin ang lahat. Kakain na lang sana kami nang biglang dumating naman ang isa kong kaibigan, si Anito. Kababata ko ito at matagal ko na rin talagang kaibigan. Nakadungaw siya sa bintana namin at nakangiti ng malapad. Sa ganoong ngiti, alam na agad namin ni Papa kung ano ang kailangan niya. Pumasok ka na kaya rito at sabayan mo na kami. Hihingi ka na naman ng ulam tapos ang kakain lang naman yung tatay mong siraulo. Oo nga, ikaw pa talagang inutusan no? Pumasok ka na dito, kumain ka na rin. Pagsisimula pa lang din kami kumain. Sigurado ba kayo? Di ako tatanggi niyan. Kailan ka ba tumanggi? Tuwang-tuwang pumasok si Anito sa bahay namin, Kabanong, at agad na umupo sa gilid ko. Nilantakan niya kaagad ang sinigang. Ang bilis niyang kumain. Halatang gutom na gutom. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Sa bahay kasi nila, pahirapan makakain ng maayos. Bukod sa ang dami nila, siga pa ang tatay niyang wala namang trabaho. Bunsong anak si Anito, kaya madalas siya palagi ang nahuhuli sa lahat ng bagay pagdating sa pamilya niya. Naiba tayo. Alam niyo ba yung alamat ng lumang mansyon? Diyos ko, ayan na naman siya sa alamat. Totoo na to. Hindi na ito gawa-gawa. Anito, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng alamat? Ang alamat yung mga kwentong hindi makitaan ng patunay na totoo sila. Kaya nga alamat Ibig kong sabihin, itong alamat na ito, hindi ko basta ginawa-gawa lang. Narinig ko ito sa isang matandang albularyo sa bayan na nagkukwento sa mga bata. O sige, kwento mo nga. Ano ba yan? Alamat ng lumang mansyon. Pagkakarinig ko rin sa matandang albularyo, meron daw isang mansyon dito sa probinsya natin na tinitira ng isang mayamang donya. Ang donya raw na ito ay ubod ng yaman ng panahon niya. Pero iniwan raw siya ng mga anak niya kaya mag-isa na lang siya sa mansyon. Tapos ang sabi pa, yung mga kayamanan daw ng matanda nasa mansyon lang din. Hindi na alam kung paano gagastusin ng pera niya kasi mag-isa na lang naman siya. O tapos? Ayun na yun. Kulang yung narinig ko May kichismis ka na lang din hindi pa kumpleto. Pambira ka talaga Ano naman ang nangyari sa matanda? Hindi ko na nga alam. Baka patay na. Kasi matagal na raw yun Ang iniisip ko, paano kaya kung totoo yung lumang mansyon? Ibig sabihin, maraming kayamanan doon. Sinasabi mo bang hahanapin mo yung mansyon para sa kayamanan? Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? May mawawala. Alam mo kung ano? Ano po? Oras. Oras ang mawawala sa'yo. Oras na sana pwede mong ilaan sa ibang bagay na magkakapera ka. Ay nako, kumain ka na nga lang. Gutom lang yan. Oo nga, baka nga gutom lang ito. Napapailing na lang at natatawa na lang ako noon kay Anito, Kabanong. Matapos namin kumain, nagpasama ako sa kanya para kunin ang mga uling na binili namin sa tindahan na kakilala ni tatay. 9:00 na rin noon, kaya
kakaunting tao na lang ang makikita sa daan. Bukas pa kaya yun si Mang Hernan? Anong oras na oh? Hindi naman nagsasara yung bahay nila eh. Kung sa bagay, wala palang pinto. Pre, ayaw ba talagang pumasok sa mansyon ni Mr. Clark? May bakanting trabaho pa ron. May bakante? Oo, meron. Kasi may pinatalsik na isa eh. Nakita ko nung nakaraan eh, pinagsasasapak ni Mr. Clark yung hardinero. Ayoko ron. Sobrang lupit. Di ko nga alam bakit nakakatagal pa kayo ron eh. Pagsalba, yun ang dahilan. Wala kaming ibang paraan para isalba ang sarili namin eh. Kahit na yung pagsalba na inaasam-asam nyo eh, unti-unti na rin kayong inilulubog. Sandali akong natahimik sa sinabi ni Anito, Kabanong. Kahit na hindi ko aminin, alam ko rin naman na may punto ang sinasabi niya. Mula kasi nang pumasok kami bilang utusan sa mansyon na Matandang Kano, palagi na lang naming nararamdaman kung gaano kami kababa at kung gaano kami kaliit sa paningin nila. Mga ilang sandali lang, narating na rin namin ang bahay ni Mang Hernan. Sakto naman na kalalabas lang din niya. Agad din naman niyang inabot sa akin ang 2 plastik ng uling. Habang naglalakad kami, bigla na namang may kinuwento itong si Anito. May nakalimutan pala akong sabihin kanina sa kwento ng alamat ng lumang mansyon. Pambihira ka talaga oh. Hindi ka pa rin pala tapos dyan? Nakalimutan ko nga eh. Oh, ano ba yun? Yung nabanggit ko kanina na matanda sa mansyon, aswang pala yun. Ha? Aswang? Ewan ko sa'yo. Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Naniniwala ako. Pero yung kwento mo kasi parang ewan eh. Basta, yun lang naman ang nakalimutan ko eh. Pero naniniwala ka nga. Oo nga, naniniwala ako sa aswang. Meron na kaming nakitang ganun ni tatay nung nandun kami sa probinsya ng tatay niya. Pero bata pa ako noon. Kaya di ko maalala yung mukha ng aswang. Basta ang sabi ni tatay, nakakatakot daw. Gusto ko nga rin makakita eh. Kaso wala naman yatang aswang dito sa atin. Meron. Ha? Saan? Ayun oh, si Mang George. Inaaswang na naman yung asawa ni Mang Kentoy. Tinuro ko si Mang George na pasilip-silip sa bintana ng isang bahay. Natawa na lang kami pareho dahil madalas naming makita ang ganong eksena. Kulit din itong si Mang George eh, no? Hindi pa talaga nadadala kahit na binugbog na ni Mang Kentoy nung nakaraan eh. Magtitino talaga yan kapag nabaril na yan eh. Kasi naman, masarap yata ang bawal eh. Nagtawanan na lang kami, Kabanong, at saka nagpatuloy na rin sa paglalakad. Kinabukasan, maaga na naman kaming nagtungo ni tatay sa mansyon. Inutusan kami ni Mr. Clark hanggang sa sumapit na rin ang tanghali. Wala pa rin kaming pahinga. Utos lang ng utos sa Matandang Kano. Lahat ng trabahador gutom na pero wala siyang pakialam. Gustuhin man naming tumigil muna para makapagpahinga. Hindi rin namin magawa dahil baka matanggal kami sa trabaho. Bandang 1:00, nanakit na ang tiyan ko dahil sinikmura na ako. Bakit nak? Ang abdi na ng sikmura ko, tay. Nalipasan pa yata ako ng gutom. Ay sige, doon ka na muna sa likod ng mansyon. Kukuha lang ako ng pagkain. Saan kayo kukuha? Kay Lita, papasimplihan ko lang. Abot sa bintana ng kusina. Diyan ka lang ha. Nagmamadaling umalis si tatay papunta sa kusina. Ako naman ay nanatili lang sa likod ng mansyon. Habang naghihintay ako, nakarinig na lang ako ng pagkabasag ng pinggan. Nabahala ko nang marinig ko na ring sumisigaw si Mr. Clark. Mabilis kong pinuntahan si tatay dahil pangalan na niya ang sinisigaw. Pasensya na sir. Masakit na kasi ang tiyan ng anak ko eh. Kailangan na niya kumain. I don't care. I told you to clean the backyard as soon as possible. But still, there's no progress. You don't have the right to eat unless you finish your work. Sir, hindi naman po pwede yon. Paano ba makakapagtrabaho na maayos sa mga trabahador ninyo kung walang laman ang mga tiyan nila? Mas lalong tatagal ang trabaho kung nanghihina sila.
Spending your time making some stupid arguments? Who do you think you are? Finish your job quickly! Stop wasting my time! Grabe naman po kayo sa amin. Dahil ba mababa lang kami? We are human too, sir! Stop talking! You're irritating me, poor old man! Sana man lang, itrato nyo kami ng tama. Hindi yung parang mga basura lang kami rito. Hindi na naituloy ni tatay ang kanyang sasabihin nang biglang dumapo na sa kaliwang pisngi niya ang malakas na sampal ni Mr. Clark. Sa lakas ng pagkakasampal, napaatras si tatay at napakapit pa sa dingding. Agad ko namang siyang nilapitan at inalalayan. Ang ibang kasambahay naman ay natakot kaya dali-daling nag-alisan. Grabe naman po kayo. If you don't like my rules here in my house, then go away. I don't want useless people. Naglakad na paalis si Mr. Clark. Tinulungan ko nang makaupo si tatay para mahimasmasan. Nang mawala na ang kanyang pagkahilo, ay kinuha pa rin niya ang pagkain na ibinigay ni Aling Lita. Sabay kaming kumain sa likod ng mansyon kahit na sinabihan na kaming wala pang kakain. Pasensya na tay, nasaktan ka patuloy ng dahil sa akin. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya, anak. Wala ka namang kasalanan eh. Ginawa ko lang naman kung ano ang dapat ginagawa ng isang ama. At saka, para namang hindi ka na nasanay sa kanuna yon. Dahil na kailan talaga, ang mga kanuna yan mabababa lang ang tingin sa ating mga Pilipino. Hindi ko sa nila lahat pero marami sa kanila ganyan. Nakakainis lang na nagpapaalipin tayo sa kanya. Ang nakakainis, wala naman tayong magagawa kundi magpaalipin ngayon. Kasi yun lang naman ang taging paraan para mabuhay eh. Kaya nga palagi kitang sinasabihan, magsikap ka at iahon mo ang sarili mo sa kahirapan. Napabuntong hininga na lang ako kabanong. Dakong 4:00 ng hapon ay natapos na rin ang lahat ng ginagawa namin. Buti na lang ay si Ma'am Mary ang huli naming nakausap kaya nakauwi kagad kami. Ang mabuti pa, dumaan ka muna sa palengke. Bumili ka ng mga panghalo. May 50 pa naman ako rito. Sige po tay. Nag-iba na kami ng direksyon ng tatay ko. Habang naglalakad, nakasalubong ko naman ang isa ko pang kaibigan, si Endong. Medyo nakakaangat-angat na sa buhay ang lokong yon. Hindi na rin siya nakatira sa amin. Dumadalaw-dalaw na lang din. Uy bro! Alam niya! Kumusta ka? Eto, ayos naman. Teka, big time ka na talaga. Tagal mong nawala eh. Mga 4 na taon din yata. Kasi sa Maynila na ako nakadistino eh. Doon ako nilagay ng boss ko para mag-asikaso ng mga negosyo niya. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Eto, nagtatrabaho bilang utusan. Teka, bakit ka nga pala umuwi rito? Taga rito boss ko eh. Talaga ba? Oo, kung kilala mo yung matandang Kano, nag-iisa lang naman siya rito eh. Siya boss ko. Walang ya. Iisa lang pala tayo ng boss. Sa mansyon kami nagtatrabaho ni tatay eh. Talaga? Pambihira. Kapalaran nga naman eh no. Pero hindi tayo pareho ng trabaho. Mas matino trabaho mo. Sa amin nutus-utusan lang kami. Alam mo, pwede ko naman gawa ng paraan yan eh. Ha? Paano? Pwede kakausapin ko si boss. Malakas naman ako ron eh. Para ma-promote naman kayo sa ibang trabaho. Utusan ka pa rin naman, pero mas mataas na sa dating utusan. At mas mataas ang sahod. Sigurado ka ba dyan? Baka naman mapahamak pa dahil sa akin. Hindi! Malakas kaya ako kay Mr. Clark. Magagawa natin to ng paraan. Akong bahala. Pero syempre, hindi naman kasi pwedeng ako lang ang pumaldo sa buhay. Dapat kayo rin ng tatay mo, di ba? Medyo sumaya ko nung hapon na yun, Kabanong. Masaya ako dahil may isang kagaya ni Endong ang gustong makatulong sa amin para makaahon. Nang makauwi na ako sa bahay, agad ko rin namang sinabi yung kay tatay. Kagaya ko, natuwa rin siya sa sinabi ko.
Kaya kinabukasan, sinundo na kami ni Endong para dalhin sa opisina ni Mr. Clark. Kinakabahan kami sa mga oras na yon. Hindi kasi namin alam kung anong mangyayari. Kung matatanggap ba kami sa bago naming trabaho. Pagbukas ng pinto, bumugad-agad sa amin si Mr. Clark na nakahawak sa sentido. Parang masama ang timpla nito. Kaya mas lalo kaming naging tensyonado ng tatay ko. Mr. Clark, good morning. What is the good in the morning? And what about that dirty father and son? Why are you? Si Ruben ay kababata ko, sir. Nalaman ko po kasi na nasa mababang posisyon lang naman sila. Gusto ko sanang pakiusapan kayo Kung pwede, isama nyo na sila sa team namin. Doon sa bago nyong pinapagawa sa amin. You're asking too much now, Endong. Huh? Because I'm your most trusted tauhan. Remember? This too is so incompetent. So I don't have any reason to hire them. Sir, just trust me. Magaling ang dalawang yan. Hindi lang sila makapagtrabaho ng maayos sa mansyon kasi palagi silang gutom Pero subukan natin. Kapag hindi sila mapakinabangan, edi ako parusahan nyo. Tumingin sa amin ng masama si Mr. Clark Cabanong. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Tumayo siya at lumapit sa amin ni tatay. Parang sinusuri niya kami gamit lang ang tingin niya. Okay, I will consider. But if this two failed, you and Dong, you will be the one accountable for their mistakes. You understand? Yes, sir. Maganda rin kaming lumabas ng opisina, Cabanong. Tuwang-tuwa si Endong nung mga sandaling yon. Parang mas masaya pa siya kaysa sa amin ng tatay ko. Habang naglalakad na kami pabalik ng mansyon, napaisip kami ni tatay kung ano ba talaga ang trabahong papasukan namin. Kaya hindi na namin maiwasang hindi magtanong. Endong, ano bang trabaho ang papasukan namin? Hindi mo pa nasasabi. Ay, oo nga pala. Baka mamaya illegal yan Illegal? Anong tingin niyo sa akin? Masamang tao? Ano nga? Si Mr. Clark kasi may kakaibang trip sa buhay yan. Sa sobrang kaswapangan sa kayamanan, naniniwala siya sa mga bagay na mahirap naman talagang ipaliwanag. Meron siyang pinapahanap na mansyon sa amin. Ang sabi niya, marami daw kayamanan sa mansyon na yun. Abandonado na raw yun napag-alaman ko na yung mansyon pala na yun hindi naman pala talaga totoo. Parang alamat lang, ganun. Kaya ako kayo sinama rito kasi madali lang ang trabaho. Maghahanap-hanap ka lang, tapos kada araw may sahod. Malaki pa. Yung hinahanap naman natin hindi naman totoo kaya habang buhay tayong maghahanap. Habang buhay tayong may sahod na malaki. Hindi matatapos hanggang sa mamatay si Mr. Clark sa katandaan. Sa madaling sabi, naloloko natin si Mr. Clark. Niloloko ko? Hindi. Siya nagsabi na totoo yun At tayo, sumusunod lang tayo sa utos. Wala naman tayong kasalanan na wala tayong mahanap na ganun. Basta ang trabaho natin, maghanap tayo ng mansyon. Maghanap tayo sa wala ng kumikita. Paano kung totoo pala talaga yung mansyon na yon? Mag-iisang taon na namin hinahanap ang mansyon na yun. Pero wala naman kaming nakikita kahit na anino. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga nauna rito sa probinsya natin. Mga wala naman silang alam Kaya wala tayong niloloko. Hinahayaan lang natin si Mr. Clark na isipin na totoo yun. Kasi kung kukontrahin naman natin siya, tayo rin naman ang mapapahamak. Grabe pala talagang epekto ng kayamanan at pera sa tao no? Kahit imposible, nagiging posible para sa kanila. Ibang takbo ng utak ng mga kagaya ng Mr. Clark Wala silang sasantuhin pagdating sa pera. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, gamitin natin yun para makaahon. Hindi pwedeng siya lang. Alam kong medyo marumi ang sistema ng sinasabi ni Endong. Pero sa kabilang banda, meron naman siyang punto. Totoo naman talaga na ang mga mayayaman lang ang mas yumayaman at ang mga kagaya lang namin ay mananatiling tauhan at nabubuhay lang sa saktong kinikita. Pero kinakabahan pa rin ako noon, Cabanong, kasi wala namang kasiguraduhan
kung hanggang kailan namin yon magiging trabaho. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na kami sa bago naming trabaho. Nakakapanibago kasi hindi na kami sa mansyon. Magiging madalang na lang naming makikita si Mr. Clark at makakagalaw na rin kami ng maayos. Mga kasama, ito pala yung bago nating kasama dito sa trabahong ito. Mababait ang mga yan. Ito si Ruben, kababata ko. At ito naman si Mang Generoso. Parang tatay ko na rin yan. Igalang niyo sila ha. Tatanggalin ko sa grupo kapag tinarantado niyo sila. Uy, grabe ka naman. Ayos lang yun. Sinisiguro ko lang na walang hahamak sa inyo rito. Oh, mga kasama, tara na! Ang lakad natin ngayon ay sa gubat na malapit sa dalawang baryo ng 5 at 6. Nasa 10 katao kami noon, Kabanong. 2 sasakyan ang ginamit namin. Habang nasa biyahe, nagtaka kami kung bakit may dalang baril si Endong sa kanyang tagiliran. Pero ang sabi lang niya, proteksyon lang daw yon sakaling may makasalubong kaming mga rebelde. Yun lang naman daw kasi ang nagiging problema nila sa mga nakaraan nilang lakad. Hindi nagtagal, tumigil na rin kami sa gilid. Sandaling napatingin sa paligid. Sariwa ang hangin. Nakaka-relax ang paligid at ang mga huni ng mga ibon. Pero kahit na ganoon, hindi ko pa rin maiwasang hindi kabahan. Nang tahakin na namin ang daan papasok ng gubat, bigla kong naalala ang kwento sa akin ni Anito. Nasa likuran kami ni Tatay kaya kinausap ko siya tungkol doon. Tay, naalala mo yung kwentong alamat ni Anito? Di kaya yun din yung hinahanap natin? Alam mo, sa totoo lang, yun din ang iniisip ko eh. Paano kaya kung totoo? Bahala na. Basta ginagawa natin ang trabaho natin. Pinagpatuloy na lang namin ang paglalakad kung saan-saan na kami nagsususuot. Pero wala naman kaming makitang mansyon na gaya ng drawing ng mansyon na dala-dala namin. Napapailing na lang kami ni Tatay. Pero sinasakyan na lang din namin ang mga pangyayari. Ang mahalaga naman sa amin, wala na kami sa mansyon, kaya hindi na rin kami masasaktan ni Mr. Clark. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Habang nagpapahinga kami, may pumasok na naman sa utak ko. Tay, naisip ko lang, kung di naman pala naniniwala si Endong na totoo yung lumang mansyon, bakit pa natin hinahanap? Pwede namang magkunwari na lang tayong naghahanap, di ba? Bakutob ko dyan sa kaibigan mo eh. Tingin ko, pumaasa rin siya na totoo yun. Kaya tayo nagpapagod. Tapos, kapag nakita natin, hindi niya sasabihin kay Mr. Clark. Sa tagal kong hindi nakausap itong si Endong, malamang sa malamang binago na rin siya ng pera. Noong gabing yun, akala namin ay magiging maayos ang aming pag-uwi. Pero habang tinatahak namin ang daan pabalik, meron kami mga natanaw na mga grupo ng kalalakihan. May mga dala silang sulo at meron silang kanya-kanyang baril. Kinabahan na ako nung oras na yon dahil ang unang pumasok sa isipan ko, mga rebelde. Rebelde! Rebelde! Takbo, bilis! Pero sa halip na makaalis kami ng maayos, nagkawatak-watak kami. Nakita kami ng mga rebelde. Pinaputukan nila kami kaya nawala na kami ng pagkakataon ng tatay ko na makabalik kina Endong. Napahiwalay na kami ng direksyon. Sa loob ng halos 1 oras na pagtakbo, tuluyan na naming naiwan ang mga rebelde. Buti na lang naiwanan natin sila. Visit ng mga rebelde yan. Sila Endong kaya nakaligtas? Yan ang hindi natin alam. Pagpalitan sila ng putok eh. Diyos ko, akala ko madali lang tong trabaho na to. Napakadelikado rin pala. Parang ayaw ko na rito, Tay. Mas okay nang sampal-sampalin tayo ni Mr. Clark kaysa sumalo tayo ng maraming bala. Ikaw ba, Tay? Ano masasabi mo ngayon? Hindi sumagot si Tatay. Pagtingin ko sa kanya, sa ibang direksyon siya nakatingin kaya tinapi ko siya sa balikat. Uy, Tay, nakikinig ka ba? Nak, tingnan mo yun, oh.
Tinuro ni tatay ang kaliwang direksyon. Pagtingin ko ron, natatamaan ng sinag ng buwan ng isang malaking bahay na naroon. Napatayo kami ni tatay ng marahan. Namamangha sa nakikita. Paglapit namin, isa yung lumang mansyon. Hindi yung kagad makikita kung iba ang anggulo ng titingin dahil natatabunan ito ng maraming halaman. Tay, isang mansyon. Tay, tingnan mo to oh. Nakita ko sa bandang bungad ng mansyon ng isang ribulto ng anghel. Kagayang-kagaya yon sa drawing na ibinigay sa amin ni Mr. Clark. Hindi kami pwedeng magkamali. Aba, totoo nga anak. Totoo ang mansyon. Teka lang, papasok ba tayo? Titingnan natin kung meron nga kayamanan sa loob. Nanghakbang na sana kami kabanong, napahinto kami ni tatay na makarinig kami ng mga angel sa paligid. Agad na dumaloy ang kaba namin. Napasiksik naman sa akin si tatay dahil sa takot. Nang maramdaman namin palakas ng palakas ang mga angel, nagdesisyon na kaming umalis. Ligtas kaming nakabalik sa bahay, pero hindi na kami pinatulog ng mga pangyayari. Tay, ano kaya yung mga narinig natin kanina, no? Kaya baka mga aso lang yun sa gubat. Pero anak, babalik tayo doon kapag maliwanag na. Aalamin natin kung meron nga talagang kayamanan doon. Hindi pwedeng maunahan tayo nila Endong. Sigurado ba kayo sa sinasabi mo, Tay? Oo naman. Ito na ang pagkakataon natin yumaman eh. Paano kapag nalaman nila na iniisa natin sila? Hindi nila malalaman. At isa pa, tayo naman ang nakatuklas noon at hindi sila. Kaya dapat tayo mauna. Nak, yayaman na tayo. Hindi na tayo aapi-apihin ni Mr. Clark. Kapag nakuha na natin ang mga kayamanan doon, aalis tayo sa baryong ito. Nung gabing yun ay kitang-kita ko sa mga mata ng tatay ko ang pagiging uhaw sa pag-asang makaahon sa buhay. Parang agad siyang binago ng sitwasyon. Pero hindi ko rin naman siya masisisi. Halos buong buhay na niya ay puro na lang paghihirap. Kaya nang magkaroon kami ng kaunting pag-asa para makaahon sa putik na kinasasadlakan namin, hinding-hindi na yung pinalagpaspahan ng tatay ko. Kaya kinaumagahan, kahit na wala pa kaming maayos na tulog, lumarga na kagad kami nang hindi alam ni Endong. Hindi na nga rin namin inalam kung nakauwi ba silang lahat ng ligtas. Dahil sa takot na makasalubong namin ng mga rebelde, sa ibang direksyon kami dumaan. Kabisado naman ng tatay ko ang gubat na yon dahil madalas siya roon nung nangangaso pa siya. Layo nang nilakad natin, Tay. Halos 3 oras. Sakit na ng paa ko. Konting taste na lang na. Makakarating na rin tayo. Malapit na eh. Nandito na tayo sa gubat. Namumulikat na ng bahagya ang mga daliri ko sa paa, Kabanong. Pero pinilit kong hindi yun pansinin. Hanggang sa hindi nga nagtagal, natanaw na rin namin ang mansyon. Dali-dali kaming lumapit doon. Saka lang namin napansin na meron pala yung bakod at ang kinatatayuan namin ay ang nabubulok ng gate. Nagtaka kami ng tatay ko kung bakit maganda at maayos ang loob ng mansyon. Malinis, sobrang layo sa inaakala naming abandonado. Natigilan kami, nanatili kami sa pintuan. Tay, may nakatira pa yata rito eh. Tingnan mo, sobrang linis. Ihanda mo sarili mo ah. Yung kutsilyo, ihanda mo. Napatingin kami sa bandang hagdanan nang marinig namin ang mabagal na paglalakad pababa ng isang matandang babae. Puting-puti na ang buhok niya. Marami siyang alahas sa katawan. At sa kulay ng balat niya ay masasabi ko kagad na nabibilang yon sa mayamang angkan. Pagbaba niya, tumingin siya sa amin at ngumiti ng malapad. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang akong nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban sa kanya. Ganon din ang tatay ko. Ang weirdo ng pakiramdam na parang wala man lang kaming nararamdamang takot. Maligayang pagdating sa aking mansyon. Sa wakas, meron na rin nakatuklas ng aking pananatili. Ikaw ang may-ari ng bahay na ito? Oo, ko nga. Ako ang nag-iisang may-ari nito. Tay,
Mukhang totoo nga yung sinasabi ng alamat. Mukha yatang kilala na ninyo ako base sa mga kwentong inyong narinig. Kung ganon, alam ko na kaagad kung ano ang pake nyo sa mansyon ko. Pero hindi ko naman kayo huhusgahan. Halos lahat naman ng taong naghahanap sa mansyon na ito ay kayamanan ang gustong makuha. Pero kayong dalawa, magaan ang pakiramdam ko sa inyo. Inaamin namin, kayamanan ang hanap namin dito. Yun lang kasi ang tanging paraan para makakahon kami. At para hindi na kami api-apihin ng mas katataas sa amin. At para makapamuhay na rin kami ng payapa, nang malayo sa mga taong nangahamak sa amin. Sa katunayan, naghahanap na ako ng magmamana ng mga maiiwan ko. Magmamana? May iwan mo? Bakit? Saan po kayo pupunta? Matagal ko nang gustong magpahinga. Pero hindi ko magawa dahil walang maiiwan sa mansyon na ito. Kayo ang napili ko dahil kayo ang unang taong nakarating dito. Nak, yayaman na tayo, Nak. Yayaman na tayo. Makakaahon na tayo sa hirap. Oo, makakaahon na kayo. Pero bago ang lahat, tila yata meron kayong nakakalimutan na kwento tungkol sa akin. Nagkatinginan kami ni tatay. Sandali kaming napaisip. Napalunok na lang ako ng laway nang bigla kong maalala kung anong klase ng nilalang ang matandang nasa harapan namin. Sandali, ibig sabihin, totoo rin na isa kayong aswang? Ngumiti ng malapad ang matandang babae, Kabanong. At kasunod ng ngiting yon ay ang pagbabagong kulay ng kanyang mga mata. Humaba rin ang mga kuko niya. Pati na rin ang kanyang tenga ay tumulis. Napatras kami ng bahagya ni tatay. Natakot kami sa kanya. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig dahil natauhan kami. Pero nang ibalik niya sa dati ang kanyang anyo, bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Dumudugo ang kanyang ilong at nakakaramdam ng pagkahilo. Hindi rin naman namin alam kung bakit nilapitan namin siya. Parang ganun lang namin nakalimutan na isa siyang aswang. Tinulungan namin siyang makaupo. Maya-maya lang ay nahimasmasan na rin na matanda. Matagal na akong nabubuhay sa mundong ito. Sobrang tanda ko na. Kaya hindi na kaya ng katawan ko. Anumang oras ay pwede na akong mawala. Akala ko po hindi namamatay ang mga aswang. Hindi mamamatay sa katandaan ng mga aswang kung ang aswang ay laging kumakain ng tao. Pero hindi ako ganon. Kaya nga dumating na ako sa puntong ito. Hindi ka tumikim kahit na minsan? Noon, oo. Pero binago ko ang aking buhay at mas piniling manirahan kasama ang mga alaga ko. Alaga? May mga alaga kong sigbin dito. Sila lang ang kasama ko sa bahay. Hindi ko inakala na may aswang palang kagaya mo. Tutulungan ko kayong makaahon sa buhay. Ipapamana ko sa inyo ang lahat ng kayamanan na meron ako. Pero isa lang ang aking hiling bilang kapalit. Halagaan niyo ang aking mansyon. Dahil ang mansyon na ito ay pamana pa sa akin ng aking ina. Kung yun lang naman pala, kayang-kaya naming alagaan ito. Pwede rin dito na lang din kami tumira. Sa mga silid, naroon ang mga kayamanan. Gamitin niyo ang lahat ng yon sa kabutihan, sa inyong sarili, sa inyong pagpapaunlad. Huwag na huwag niyong gagamitin sa kahit na anong kasamaan. At ang aking pinakamahalagang habilin, anuman ang lumabas sa katawan ko ay huwag niyong pakikialaman. Huwag niyong hahawakan. Ilibing niyo ako sa likod ng aking mansyon kasama ang bagay na sinasabi ko. Tumango na lang kami sa sinabi ng matanda, Kabanong. Dinala na namin siya sa kanyang silid. Pagbaba namin, naglibot-libot kami sa mansyon. Nakita namin ang mga larawan doon na nagpapatunay na isa nga talaga siyang aswang. Tay, ano yung sinasabi ng donya na kahit na kapag may lumabas daw na bagay sa katawan niya huwag natin pakikialaman? Tingin ko, yung itim na bato yun na iniluluwa ng mga aswang kapag hihimlay na sila. Napabuntong hininga na lang ako.
Naglakad-lakad ako ulit sa mansyon, habang si tatay naman ay binalikan ng matanda sa kwarto nito. Sa paglalakad ko sa malaking bahay na yon, meron akong mga nakitang silid na kung saan doon nakalagay ang mga kayamanan ni Doña Festima. Nakikalula ka, Banong. Akala ko sa mga pelikula ko lang makikita mga yon. Naalarma lang ako nang makarinig ako ng mga kalabog na nanggagaling sa itaas. Ang unang pumasok sa isipan ko ay ang matandang aswang. Pagdating ko ron, parang nanuyot na ang balat niya. Hindi na rin siya humihinga. Pumanaw na pala siya, pero wala naman akong nakitang iniluwa ni Doña Festima. Tay? Muli kong narinig ang kalabog pero sa kabilang silid naman. Dali-dali akong nagtungo roon. Pagtingin ko, naroon si tatay. Nakahawak sa leeg niya at namumula ang mukha. Tay, anong nangyari? Yung itim na bato, kusang pumasok sa bibig ko. Nahihirapan akong huminga. Ang init ng katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noong mga sandaling yon, Kabanong. Sinubukan kong ipaluwa sa kanya ang bagay na yon, pero wala rin namang nangyayari. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita kong parang gumaan na rin ang pakiramdam ni tatay. Tay, ano ba kasing nangyari? Bakit nalunok mo yun? Hindi ko nilunok. Kusa siyang pumasok sa bibig ko. Kanina pagdating ko, nasa kama na ng donya yung itim na bagay na yun eh. Kinuha ko para sana ilagay sa garapon. Pero bigla na lang gumapang sa braso ko at napunta sa bibig ko. Sinabi na kasi sa atin na wag hahawakan yun eh. Bakit mo hinawakan? Yun na nga eh. Uy, anong nararamdaman mo sa katawan mo? Wala naman. Ayos lang naman ako. Kanina lang hindi ako makahinga. Hindi naman ako aswang kaya baka itai ko lang din naman yun mamaya. Sigurado ba kayo, tay? Baka mamaya niyan, maging aswang ka rin yan, ha? Hindi. Sa aswang lang naman gumagarang itim na bato eh. Hindi naman ako aswang at wala akong kahit kaunting dugo nila. Kahit na sinabi yon ng tatay ko, ay hindi pa rin ako mapalagay. Maya-maya pa, kinuha na namin ang katawan ni Doña Festima. Kagaya ng kanyang hiling, inilibing namin siya sa likuran ng kanyang mansyon. Kami naman, sandali kaming umalis doon para bumalik sa bahay namin. Kukunin na kasi namin ang mga gamit namin at lilipat na ng mansyon. Medyo nabibigla ako sa mga nangyayari nung panahon na yon. Masyadong mabilis. Sa sobrang bilis, bigla-bigla na lang kaming nakaangat sa buhay. Pagbalik namin sa baryo, sinalubong kami ni Endong. Hingal na hingal siya at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Diyos ko, buti naman at nakabalik kayo. Butit walang nangyari masama sa inyo. Pambihira oh. Pasensya na at hindi na namin kayo nabalikan ha. Hinabol din kasi kami talaga ng mga rebelde. Ayos lang. Ligtas naman kaming nakauwi ngayon. Kayo ba? Wala bang nasaktan sa mga kasama mo? Nakatakas naman kaming lahat. Walang nasaktan. Mabuti naman kung ganon. Paano? Babalik na muna ako sa mansyon ha. Kakausapin ko si Mr. Clark at ipapaliwanag ko nangyari. Bukas ng umaga, tuloy tayo ulit ha. Naglakad na siya paalis, Kabanong. Nang mawala na siya sa paningin namin, dali-dali na kaming naglakad papasok ng bakuran. Kinuha kaagad namin ang mga gamit namin. Bandang 10:00, umalis na rin kami. Buti na lang at walang tao sa paligid kaya walang nakaalam na tuluyan na naming iniwan ang baryong yon. Ang pangarap naming maipaayos ang bahay, nawala na yun sa isipan namin dahil sa biglang pagbabago ng aming pamumuhay. Makalipas ang 1 linggo, naging maayos naman ang pagtira namin sa mansyon ni Doña Festima. Nakakabagot nga lang dahil wala naman kaming ibang kasama roon. Umaalis-alis lang kami ni tatay para mamasyal sa kung saan-saan. Hindi na namin iniisip ang pera dahil limpak-limpak naman ang meron kami. Aminado akong gusto ko ang ganoong buhay. Hindi na ako nagugutom at hindi na rin kami napupuyat sa kakaisip kung saan kami kukuha ng pagkain namin sa susunod na kain. Higit sa lahat, iba na rin ang tingin sa amin ng mga tao. Kung dati ay gusgusin ang itsura namin, ngayon ay mamahalin na ang aming mga suot.
Masaya ka ba sa pinuntahan natin kanina, nak? Masaya naman ako, Tay. Pero sana, hindi mo na pinatulan yung Ali kanina eh. Humihingi lang naman siya ng makakain. Nakakainis kasi. Ang linis-linis ng damit ko tapos dudumihan lang niya. Ay sige na, umakyat ka na sa taas at magpahinga. Bukas aalis tayo ulit. Sa kabila ng magandang buhay na tinatamasa namin noon, kasabay rin ito ay ang pagbabago ng tatay ko. Nag-iba ang ugali niya. Ayoko mong sabihin, pero parang siya ang Pinoy version ni Mr. Clark. Naging mainitin na rin ang ulo niya. Literal na binago siya ng pera. Nalaman ko na nga rin na nalulong na rin siya sa sugal. Ang yaman na pinamana sa amin ni Doña Festima, nilulustay niya rin sa kanyang bisyo. Tay, saan ka na naman galing? Sobrang alanganing oras na. 3:00 na oh. Hindi ba napag-usapan na natin na walang uuwi ng ganitong oras at dapat sabay tayong uuwi? Iniiwasan natin na may makatuntun sa atin dito eh. Ay, pagod ako. Gusto ko magpahinga. Siguro nagsugal ka na naman no? Ano naman kung nagsugal ako? Di ba kabilin-bilinan ni Doña Festima na huwag gagamitin sa masama yung pinamana sa atin? Ano bang ginagawa mo? Pinasermonan mo ba ako? Hindi kita sinisermonan, Tay. Pinapaalala ko lang sa iyo yung bagay na hindi dapat natin ginagawa. Tay naman, nagbago ka na eh. Binago ka na ng pera. Parang wala ka na rin pinagkaiba kay Mr. Clark. Ay, huwag mo kayo kukumpara doon ha. Magkaiba kami, pareho na kayo nagmamata ng tao. Wala ka na rin pinagkaiba sa kanya. Manahimik ka! Wala kang karapatan na ihambing ako. Napahawak bigla si tatay sa dibdib niya. Bigla na lang siyang napaluhod. Namumula ang mukha niya. Pinagpapawisan kahit malamig ang klima. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Tay, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang init na katawan ko. Nanghihina ako. Kailangan ko kumain. Kailangan kong... Ano tong nangyayari sa akin? Hahawakan ko sana si tatay pero bigla na lang siyang tumakbo palabas ng mansyon. Hinabol ko siya pero ang bilis niyang nawala. Nagkaroon na ako ng kutob kung anong nangyayari sa kanya. Nung gabing yun, hindi siya umuwi. Kinabukasan na siya ng gabi na kabalik. Pagpasok niya ng mansyon, nakita ko siyang parang balisa. May mga natuyong dugo sa kamay at sa bibig niya. Ganun din sa suot niyang damit. Maraan siyang lumingon sa akin. Ako naman ay agad na nakaramdam ng takot para sa kanya. Ay, anong ginawa mo? Kakaiba pala ang ganitong pagkatao. Nakakalamang ka sa lahat. Hindi ka nila aapihin kapag aswang ka. Kasi alam nilang kaya ka. Alam nilang kayang-kaya mo silang patahimikin. Akala ko ba hindi ka magiging aswang? Akala ko yung kayamanan na magiging dahilan para hindi na tayo apihin ng mga tao eh. Pero ngayon ko lang napagtanto. Hindi pala yon. Ang pagiging aswang lang pala ang natatanging paraan para igalang at katakutan ka ng mga tao. Hindi yan ang tanging paraan, Tay. Gumisi ka sa katotohanan. Huwag mo ngayaan na lamunin ka ng eto lang ang paraan. Wala nang iba pa. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Ha, Ruben? Huwag ka mag-alala. Poprotektahan kita. Lalong-lalo na sa mga taong nang-aapi sa atin. Si Mr. Clark, pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niyang pagmamaltrato sa atin. Lahat ng taong nanghabak sa atin noon, pagbabayarin ko sila. Ibang-iba na si tatay nung mga sandaling yun, Kabanong. Sobrang layo na niya sa ama na kinamulatan ko. Wala na sa kanya ang pagiging mahinahon at pagiging kalmado. Aakit na sana si tatay na makarinig kami ng maraming angil sa labas. Lumabas si tatay. Pagtingin ko, naroon ang mga alagang sigbi ni Doña Festima. Ang mga sigbi na si tatay na ang kinikilalang amo.
Lumipas pa ang mga araw, paulit-ulit lang ang nangyayari. Uuwi si tatay ng duguan. Wala kong ideya kung sino-sino na ang nabibiktima niya. Basta ang sinasabi niya lang sa akin, kailangan niyang gawin yon. Ilang araw ko nang pinaplanong umalis, pero umaasa pa rin ako na magbabago siya. Pero habang tumatagal, nakikita kong palala na siya ng palala. Kaya nung gabing masarap ang tulog niya, sinamantala ko na ang pagkakataon. Umalis ako ng mansyon. Nang makabalik na ako sa baryo namin, isang matandang lalaki ang aksidente kong nakabanggaan. Munti ka na siyang matumba sa lakas ng pagkakasagi ko. Agad ko namang siyang inalalayan. Ay, naku, pasensya na po ah. Pasensya na talaga. Nagmamadali po kasi ako at hindi ko po kayo napansin. Ay, ayos lang naman. Hindi rin naman ako nakatingin teka, may problema ka ba? Po? Parang tingin ko meron kang tinatakasan. May ginawa ka ba? Ginawa? Ano po? May ewan ko sa'yo. Wala po. Wala po akong ginawa. Sigurado ka ba? Nagmamadali lang po ako. Pasensya na po ulit ah. Aalis na sana ako pero bigla na lang nanikip ang dibdib na matandang yon. Ang akala ko'y dahil yon sa pagbangga ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin noon. Pero dahil malapit na ako sa bahay nila Anito, binuhat ko na lang ang matanda papunta roon. Sakto naman na naroon ang kaibigan ko. Nang makita niya kami ay pinaupo niya kami sa bakuran nila. Inasikaso namin ang matanda. Meron siyang kinuhang tableta sa bulsa niya at tumingi lang sa amin ng tubig. Maya-maya lang naging maayos na rin ang kanyang paghinga. Ano ba nangyari sa kanya, pre? Kinabahan naman ako sa inyo. Hindi ko nga alam Bigla na lang siyang naging ganyan. Ayos na ako. Kailangan ko lang talagang inumin ang gamot ko. Oo. Saan po ba kayo pupunta? Uuwi na. Bakit? Pre, baka naman biglang atakihin ulit yan sa daan. Cargo mo yan. Samahan mo nga ako. Ihatid natin sa bahay niya. Manong, saan ba kayo nakatira? Ihatid na lang po namin kayo. Hindi na. Kaya ko namang maglakad. Tingnan nyo nga malakas-lakas pa ako. Alam ko pong malakas po kayo. Pero nag-aalala kasi ako Baka kung pwede, para matahimik tong kalooban ko, ihatid ko na po kayo hanggang sa inyo. Oy, sige. Kayo ang bahala. Pero sa kabilang baryo pa ang bahay ko. Arkila na lang po siguro tayo ng tricycle. Wow, Arkila. Daming pera. Ganyan ba talaga kapag umaasenso na? Kwento mo naman, paano ka umasenso? Kukwento ko rin sa'yo pero hindi ngayon. Tara na. Agad naman kaming nakakita ng tricycle sa kanto kabanong. Tinungo namin ang bahay ng matandang lalaki na nagpakilala bilang Manchego. Pagdating namin ay pinaupo na muna niya kami. Binigyan niya kami ng mainit na tsaa na may kasama pang insaymada. Dapat hindi nyo na ako hinatid Alam nyo naman na may nangyayaring patayan sa probinsya natin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Anito. Nung unay, hindi ko kagad naintindihan kung anong sinasabi ni Mang Diego. Pero ginatungan ni Anito ang usapin na yon, kaya nagkaroon na ako ng ideya. Oo nga pre, nitong mga nakaraang araw, may mga bigla na lang natatagpuan na wala ng buhay. Yung iba, wasak yung leeg. Yung iba, butas yung tiyan. Meron din namang bata na wala ng ulo nung natagpuan. Alam mo kung anong malala? Yung buntis na sinimot yung tiyan. Alam nyo, hinaala ko nga baka may aswang dito sa atin. Si tatay agad ang unang pumasok sa isipan ko ng mga oras na yon kabanong. Siya lang ang naiisip kong aswang na gumawa ng sunod-sunod na pagpatay. Hindi ako nakapagsalita. Tahimik lang ako. Ayaw kong madulas ang dila ko dahil hindi ko pa rin alam kung ilalaglag ko ba ang ama ko o hindi. Aswang nga ang gumagawa nun. Wala nang iba pa. Aswang? Paano nyo naman po nasisiguro? Sabihin nyo naman para may matutunan naman kami.
Pinag-aralan ko ang mga bangkay. Nakita ko ang mga palatandaan. Ibig sabihin, meron talaga kayong nalalaman sa mga aswang? Karamihan sa mga albularyo ay may nalalaman tungkol sa mga nilalang na yon. Ang albularyong walang alam ay isang inutil. E di, ano nalalaman nyo? Alam niyo na ba kung sino yung aswang? Kung ilan? Kung taga saan? Sa ngayon, hindi ko pa alam kung sino. Ganon din naman ang iba kong kapwa albularyo. Lahat kami, wala pang ideya. Ang isa sa malinaw sa amin ngayon, kung sino-sino lang ang binibiktima niya. Ibig sabihin, ang ginagawa ng aswang ay para lang makakain ng karne ng tao. Para makatikim ng dugo ng tao. Pero hindi magtatagal, malalaman din namin kung sino at nasaan siya. At kapag nangyari yon, siguradong buburahin ko siya sa mundong ito. Ang mga kagaya nilang nilalang ay walang puwang sa lipunan. Uy, pare, ayos ka lang? Bigla ka yatang nanahimik ka. Ha? Oo. Ayos lang ako. Meron lang sana akong gustong itanong kay Mang Diego eh. Itanong ba ka mo? Sige, itanong mo na yan. Mang Diego, ang isang aswang ba pwede bang maging normal na tao? Depende kasi yan, iho. Kung ang isang aswang ay natural na aswang, ibig sabihin, nang isilang siya ay aswang na talaga siya. Hindi siya magiging tao kahit na kailanman. Pero kung ang isang aswang ay dating tao, may tsansa pa rin na makabalik siya sa pagiging tao. Pero depende pa rin kung paano siya gagamutin at kung gano'n na siya katagal na aswang. Teka, bakit mo naman naitanong? Wala naman po. Naisip ko lang, kung gagawin natin silang tao, baka may pag-asa pa silang maging mabuti. Kung sana pwede nating magawa yan sa kanila, gagawin natin. Pero hindi naman natin kontrolado ang sitwasyon. Alam nyo kanina, parang ayaw ko kayong tulungan makauwi eh. Pero ngayon, parang gusto ko na rito palagi. Nakakahanga kasi kayo eh. Ang dami niyong nalalaman sa hilig kong pag-usapan. Ay nako, ang ganitong usapin ay hindi mo na dapat magkainteresan. Noong araw, lahat ng taong may alam sa mga aswang ay pinapatay din ng mga aswang. Grabe naman, parang bigla naman akong natakot niyan. Kaya nga huwag ka nang magkaroon ng interes sa mga aswang. Kami mga albularyo na ang bahala sa kanila. Matapos ang usapan namin na yon, Kabanong, ay agad na rin kaming nagpaalam sa matandang albularyo. Malalim ang iniisip ko habang naglalakad kami. Hindi ko na nga namalaya na tinatawag na pala ako ni Anito. Pre, napapansin ko, kanina ka pa parang balisa ah. Nag-away ba kayo ng tatay mo? Ganyan ba talaga kapag nakaahon na sa kahirapan? Ang dami mong hindi sinasabi sa akin eh. Wala na ba akong karapatang malaman kung ano na nangyayari sa buhay ng kababata at matalik kong kaibigan? Ha? Dami mong nasabi ah. Ayos lang naman ako. At saka, di ba sasabihin ko naman sa iyo yung mga nangyayari kapag handa na ako? Pambihira ka naman. Para namang sobrang malalayang nangyari sa buhay niyo eh. Nitong nakaraan, nakakita ko si Mang Generoso na kakaiba na yung pananamit. Parang si Mr. Clark na rin eh. Mayaman na siguro talaga kayo eh no? Ano ba nangyari? Tumama ba kayo sa loto? Hindi naman kami tumataya sa ganun eh. Nakapangasawa ka ng matandang mayaman na madaling mamatay ano? Buang, hindi. Ano nga? Nahanap niyo na yung lumang mansyon na maraming kayamanan? Tumigil ka na nga. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo eh. Alam mo, mabuti pa, bilisan na lang natin maglakad para naman makauwi ka na. Baka hinahanap ka na naman ng airpot mo eh. Nang bilisan namin ang paglalakad, ay siya naman pagkasalubong namin kay Endong. Tumigil si Endong at agad akong kinausap. Buti naman at nakita na rin kita. Bakit ilang araw kong nawala? Ano ba nangyari? Si Mang Generoso nasaan?
Hinahanap kayo ni Mr. Clark eh. Bakit daw hindi na kayo bumalik? Naghahanap lang kami ni tatay ng ibang lugar na mapapasukan. Ayaw na namin yung trabaho na binigay niya eh. Delikado pala. Muntik na kaming mamatay sa takot. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Ruben. Yung totoo ah. Ano bang meron? Bakit may nakakita kay Mang Generoso na mag-aaram pananamit? Sa bayan siya namata ng kakilala ko eh. Ha? Baka naman nagkakamali lang siya. Baka akala niya si tata yun pero Huwag kang magkakaila. Alam kong may nangyari. Hindi naman kayo aalis sa tirahan nyo kung wala eh. Mami ka nga sa akin. Nahanap nyo na yung kayamanan no. Uy. Sandali nga. Bakit ka ba nang bibintang sa kaibigan ko? Huwag kang makisali rito ha. Hindi kita kilala. Hindi rin naman kita kilala eh. Kaya huwag mo akong inaabala sa paglalakad. Kailangan ko malaman ang totoo mula sa kanya. Kaya manahimik ka. Kung sino ka man, kutong lupa ka. Anong sinabi mo? para kayong mga siraulo. Tama na nga yan. Oh, iba na rin ang amoy mo, Ruben ah. Hindi ka na amoy dukha. Amoy mayamong ka na. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nahanap niyo na yung lumang mansyon oh. Nahanap niyo na yung kayamanan at tanging kayo lang ang nakinabang. Sakim kayo, Ruben. Sakim! Ay naku, hindi ko alam yung sinasabi mo. Bahala ka na nga. Sandali lang, Ruben. Ano ba? Mag-iingat kayo. Kapag nalaman ni Mr. Clark na nahanap niyo na yung pinahanap niya, baka ipapatay niya kayong mag-ama. Hindi ko to sinasabi dahil tinatakot kita ah. Sinasabi ko ito dahil kahit inisahan niyo kami, concern pa rin ako sa inyo. Hindi na ako sumagot sa sinasabi niya. Nauna lang din akong naglakad. Akala ko matatapos na ang usaping yon. Pero hindi rin ako tinigilan ni Anito. Kinulit niya ako ng kinulit. Hanggang sa hindi ko na nga natiis, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Mula sa pagiging kabilang namin sa grupo ni Endong hanggang sa makakilala namin si Doña Festima. Noong mga sandaling yon, gulat na gulat siya sa mga nalaman niya. Hindi siya makapaniwala, Kabanong, lalong-lalo na sa parting sinabi ko sa kanya kung anong nangyari kay tatay. Hindi naman niya ako kinatakutan dahil anak ako ng aswang na pumapatay sa mga baryo. Sa halip, nakaramdam siya sa akin ng awa at pangamba. Wisit ka? Bakit ngayon lang sinabi? Eh di sana natulungan kita nung nakaraan. Napakabigat ng problemang dinadala mo, pre. Yumaman nga kayo. Pumangit naman ang takbo ng buhay nyo. Ay nako, Paano kaya to? hindi ko nga rin alam ang gagawin ko eh. Sumasakit ang ulo ko kapag iniisip ko. Hindi naligtas kung babalik ka pa sa mansyon na yun. Baka sa susunod, ikaw na ang kakainin ni Mang Generoso. Natatakot na nga ako, pre. Ibang-iba na si tatay. Mas malala na siya kay Mr. Clark. Teka, may naisip akong paraan, pre. Pero kailangan mong tatagan ng loob mo, ha? Anong paraan? Di ba si Mang Diego? Baka matulungan niya tayo. Baka pwede natin pakiusapan si Mang Diego na ibalik sa pagiging tao ang tatay mo. Baka may alam siya kung paano mailuluwa ng ama mo yung itim na bato na nalunok niya. Natatakot ako, pre. Paano kung patayin niya si tatay? Pre, alam kong hindi ginusto ni tatay yung nangyari sa kanya. Biktima lang din siya nito. Wala tayong ibang malalapitan tungkol dito, pre. Kung di natin susubukan, baka mahuli na ang lahat. Napabuntong hininga na lang ako at sa ibang direksyon napatingin. Sa totoo lang, Kabanong, noong mga sandaling yun gustong-gusto kong pigilan si tatay sa mga pagpatay na ginagawa niya. Gustong-gusto ko nang maging normal ang lahat. At kung may pagkakataon lang akong maibalik ang oras na yon, mas pipiliin ko na lang balikan yung mga araw na halos wala kaming makain. Ang mahalaga, kahit na papaano ay nasa kapayapaan ang buhay namin. Umuwi na lang ako sa dati naming bahay. Napapangiti na lang ako ng mapait nang maalala ang dating buhay namin doon. Ang daming nabuong alaala sa sirasirang bahay namin na yon. Mga alaalang nabuo gamit ang simpleng paraan ng pamumuhay. Nakatulog ako ron. Kinaumagahan, nagtaka ako dahil may mga narinig akong kalabog sa labas. Pagsilip ko sa bintana,
nakita ko si Mr. Clark kasama ang mga tauhan nito. Walang pakundangan silang pumasok sa bahay at kinaladkad ako palabas. Mr. Clark, anong meron? Why you men force me to dito? Ilabas na bahay. Hinawakan ni Mr. Clark ng marahas sa magkabilang pisngi ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding galit. Where is the damn old mansion? Ha? Anong sinasabi niyo? Wala akong alam dyan. Liar! Ma'am Mary, ano bang sinasabi niya? May isa sa mga tauhan ni Clark na nakakita kay Mang Generoso. May magarang pananamit at nagpapamudmud ng pera sa mga babae sa beer house. Yun ang dahilan, kaya naisip niya na nakita niyo na yung mansyon na pinapahanap sa inyo. Your greediness will be the reason of your death. If you want to live, you will tell me that... Wala nga po akong alam. Napaka-imposible ng sinasabi niyo. Wala kaming pera. Kung meron, bakit dito pa rin ako nakatira? You can't fool me, Ruben. I know you're lying. So now, tell me the exact location of that mansion and I will spare your life. Wala nga akong alam yung kulit. I will give you time, Ruben. 7 in the evening. You need to tell me everything. If not, you're gonna die. Malakas niyang binitiwan ng pisngi ko. Tinulak niya pa ako sa bakuran. Pag-alis nila, saka lang ako nakahinga na maluwag. Ang tanging nasa isipan ko noon, Kabanong, nilaglag ako ni Endong. Mabilis na lumipas sa mga oras na natili lang ako sa lumang bahay namin. Pagsapit ng gabi, binalikan ako ni Mr. Clark. Mas marami na sila noon. Pinilit niya ako magsalita, pero wala akong sinabi kahit na kaunti. Alam kong kapag nalaman nila kung nasaan ang mansyon, pupuntahan nila yon at makakalaban nila si tatay. Ang kinatatakot ko lang naman noon, baka patayin sila ng tatay ko. Ayokong pati sila ay mabiktima. Dahil sa galit ni Mr. Clark, binugbog nila ako. Magang-maga ang kaliwang mata ko. Halos magsarado na. Hindi ko naman maigalaw agad ang kaliwang braso ko. Namagari ng hita ko dahil sa kakahampas nila ng 2x2. Noong mga sandaling yon, akala ko mamamatay na ako. Hindi na ako makabangon, Kabanong. Kapag pinipilit ko, sabay-sabay sumasakit ang mga sugat ko. Ruben! Putik! Ano nila? Mawala silang puso! Hindi malaman ni Anito kung anong gagawin niya nang makita ko sa ganoong kalagayan. Binuhat niya ako at nakiusap sa tricycle na nasa gilid. Ang unang pumasok sa isipan niya ay walang iba kundi si Mang Diego. Sa halip na sa ospital niya ako dalhin, mas pinili niyang kay Mang Diego na lang dahil mas malapit yun. Teting, anong nangyari dyan? Pinabugbog po siya ng dati nilang amo, yung mayamang kanu sa amin. Oy, sige. Ihiga mo sa lamesa, akong bahala. Marami akong gamot dito. Nung gabing yun, wala akong ibang naramdaman kundi hapdi. Lalong-lalo na nang lagyan na ako ng gamot ni Mang Diego. Hindi ko na alam kung anong mga ginawa niya sa akin. Nakatulog na kasi ako habang ginagamot niya. Paggising ko, naimulat ko na ang isa kong mata. Umimpis ng kaunti ang maga sa mata ko. Ang iba ko rin namang sugat ay bahagyang nabawasan ng sakit. Ayon kay Mang Diego, mataas na uri ng halamang gamot ang ginamit niya sa akin. Mas mabilis daw maghilom ang mga sugat ko. At ang lamog naman sa katawan ko ay mas mabilis ding gagaling. Pagbangon ko ay may naramdaman pa rin akong sakit. Pero kaya ko nang makatayo. Ano ba kasing nangyari at bakit ka nila binugbog? Hindi agad ako nakapagsalita, Kabanong. Ayaw ko sana magkwento sa kanya roon dahil kasama namin si Mang Diego. Malalaman na matandang albularyo kung ano ang iniingatan kong lihim. Tungkol ba to dun sa... Ayoko na munang pag-usapan. Marami akong naririnig na usapan tungkol sa matandang kano na yon. Kaya ang tingin ko, may kinalaman sa perang dahilan kaya ka nabugbog. Pre, kwento mo na. Ito na rin ang pagkakataon natin para hingin ng tulong ni Mang Diego.
Teka, sandali lang. Oo, albularyo ako. Pero hindi naman ako bigating tao para tapatan si Mr. Clark. Wala akong kakayahang makipagsabayan sa kanya. Hindi po yun. Sa ibang problema po namin kailangan ng tulong nyo. Pero hindi pa ako handa, pre. Kailan ka magiging handa kapag patay ka na? Tingnan mo nga nangyari sa'yo. Pre, kung hindi ka gagawa ng paraan, baka mas marami pang mawalang buhay. Teka nga, ano ba pinag-uusapan ninyo? Alam kong natatakot ka, pre. Alam kong mahal ka siya sa'yo. Pero ito lang isipin mo, ha. Kung talagang mahalaga at mahal mo siya, kailangan mo siyang tulungan na makabalik sa dati. Sasabihin niyo ba sa akin o hindi? Matutulog na lang ako. Aswang kasi yung tatay niya. Saktong pagsabing yun ni Anito, biglang umihip ang malamig na hangin. Namayan niyang katahimikan. Kita ko sa mukha ni Mang Diego ang pagkabigla. Noong mga sandaling yun, bumilis ang tibok ng puso ko, Kabanong. Pero wala na akong magagawa dahil nasabi na rin ni Anito. Ikinuwento ko na lang sa albularyo ang lahat. Ang akala ko magagalit siya sa akin at itataboy niya ako dahil meron akong amang aswang. Pero iba ang nangyari. Wala siyang negatibong reaksyon. Hindi siya nataranta. Kalmado niya lang akong pinakinggan hanggang sa matapos na ang kwento ko. Mahirap mapakiusapan ng isang aswang. Kahit nasabihin natin dati siyang tao. Iba na ang tukbo ng utak niya ngayon. Kung ganun anong pwede nating gawin? Makakalaban at makakalaban ko siya. Yun lang ang tanging paraan para mahuli ko siya. Kapag nahuli ko siya, susubukan ko makakaya ko para maibalik siya sa dati. Maraming salamat po. Ang akala ko, magbabagong tingin niyo sa akin. Nung tinanong mo pa lang ako tungkol sa posibilidad na makabalik sa pagiging tao ang isang aswang, nagkaroon na ako ng hidala sa iyo. Kaya hindi na rin naman ako nagulat pa. Anong gagawin natin ngayon? Ibibigay ko ang numero ko sa iyo. Tawagan niyo ako, lalo ka na, Ruben. Bigyan mo ako ng balita kung mapapakiusapan mo ang tatay mo. Kapag hindi, itutuloy natin ang plano ko. Kakalabanin ko siya. Sige na, umuwi na kayo ngayon. Hindi siya dapat makalata na naghahanap ka na ng paraan para ibalik siya sa dati. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Diego, Kabanong. Kahit na takot ako, umuwi ako sa mansyon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko kahit na ama ko naman ang dadatnan ko. Pagpasok ko sa mansyon, sa sala pa lang ay nakita ko na si tatay na umiinom ng alak. Pagharap niya sa akin, binato niya ang baso sa gilid. Isang araw kang nawala, tapos uuwi ka ng ganyan ang itsura mo. Sabi mo sa akin kung sino gumawa sa inyan. Wala ho, napaaway lang ako sa kanto. Kasalanan ko rin naman kasi nag-aangas-angas ako dun . Hindi mo ako maloloko, Ruben. Sabihin mo ang totoo. Hindi nga ako Si Mr. Clark ba? Hindi ho. Siya nga. Siya nga ang may gawa nito. Kitang-kita ko sa mga mata mo . Sandali lang. Tay! Hindi ko na siya nakausap tungkol sa balak namin ni Mang Diego. Nagmamadali na siyang lumabas ng mansyon. Dahil alam kong pupunta niya si Mr. Clark, kaya naman naghanap ako ng matinong signal. Todo hiling din ako na sana gising pa rin si Mang Diego sa mga oras na yon dahil madaling araw na rin. Pagdating ko sa kalsada, nakasagap na ako ng signal. Hello, Mang Diego? Pasensya na kung nagising kita . Si tatay, pupuntahan si Mr. Clark. Kailangan natin siyang pigilan. Ganon ba? Sige, magkita na lang tayo sa baryo ninyo. Mang Diego, pakiusap po . Huwag niyong papatay ng tatay ko. Ha? Hindi na kita marinig. Hello? Hello? Ay, buwisit. Kailangan ko na makabalik ng baryo. Iika-ika pa ako nung sandaling yon, Kabanong. Malayo-layo pa ang sakayan ng tricycle. Pero pinilit kong makarating doon.
Buti na lang, meron pa akong inabutan at pagdating ko sa baryo namin, magulo na. Nagsisigawan na mga tao. Ang iba'y nagtatakbuhan pa alis. Kinabahan na ako dahil doon. Mga ilang sandali lang, nakasalubong ko na rin si Endong na mukhang kakagising lang din. Ruben, huwag kang tutuloy doon. May aswang. Inatake ang mansyon ni boss. Diyos ko! Oh, bakit ka ba tutuloy? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kailangan ko makarating doon. Hindi ko pinakinggan si Endong Kabanong. Nagmamadali akong tumungo sa mansyon ni Mr. Clark. Pagdating ko, nakita ko na nakabulagta na mga bantay sa gate. Wala akong sinayang na oras. Pumasok agad ako at sa bakuran, inabutan ko si Mang Diego at tatay na nagkaharap na. Halimaw na ang itsura ng tatay ko. Halos hindi ko na siya makilala. At kahit na ilang beses ko siyang tawagin, hindi man lang niya ako magawang lingunin. Nakatuon lang ang atensyon niya kay Mang Diego. Tay, ako to si Ruben. Nakikiusap ako sa inyo. Itigil niyo na to. May paraan ko para maibalik ka sa dati. Hindi kanya pakikinggan, Ruben. Wala siyang ibang narinig ngayon kundi ang sinisigaw ng utak niya na patayin ako at patayin ang kanonan nasa loob. Kaya diyan ka na muna sa gilid. Huwag mo nang bahala rito. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang umatake si tatay kay Mang Diego. Sinubukan niyang kalmutin ang matandang albularyo. Hindi tinamaan si Mang Diego pero sa sunod na atake ni tatay, nadaplisan na siya sa balikat. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nagpatinag si Mang Diego at siya naman ang umatake. Hinataw niya ang tatay ko ng hawak-hawak nitong itak. Tinamaan si tatay sa bandang tagiliran, pero parang hindi naman yung tinablan. Hinawakan ni tatay ang itak at saka hinila. Labanan mo ako ng kamao sa kumaka. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong kumulanggo ka. Wala namang problema sa akin. Napalagan kita sa kahit anong klasin. Muling umatake ang tatay ko. Sa unang suntok ay tinamaan niya ang albularyo, pero agad din namang nakaganti si Mang Diego. Nasuntok na rin sa panga si tatay. Napatras ito ng kaunti. Umangil ng malakas at mas mabilis ang ginawang pagbalik. Nagulat na lang ako nang makitang tumilapon na si Mang Diego. Binalibag siya ng tatay ko nang walang kahirap-hirap. At manglalapitan pa sana ni tatay si Mang Diego pero tumakbo ko para harangan siya. Ay, tama na. Hindi na ikaw to. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka dyan. Hindi natin kalaban si Mang Diego. Tutulungan kanya makabalik sa dati. Yung dating ikaw na masayahin at simpleng tao lang. Hindi yung ganito. Hindi ka halimaw, tay. Mabuti kang tao noon. Doon yan. Iba na ako ngayon. Mas masaya ako sa ganitong estado, Ruben. Kapag aswang ako, walang kahit na sino ang pwedeng mangapi sa akin. Sa atin. Kaya umalis ka na. Kailangan kong iligpit lahat ng sagabal sa pagkamit natin ng hustisya. Ito na ang tamang pagkakataon para pagbayarin natin ang kanunayon. Hindi ito tama, tay. Hayaan mong tulungan kitang magbago. Bakit ba ang kulit mo? Hindi na ako magbabago, tanga ka ba? Ha, Ruben? Marami na akong pinatay. At kahit na kailan, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Kahit makabalik ako sa dati, tingin mo magiging normal pa rin ang buhay ko? Hindi! Kaya wala akong pakialam ngayon. Paninindigan ko na ito dahil ang pagiging aswang para sa akin ay isang biyaya na magagamit ko para protektahan ang sarili natin. Protektahan? Ikaw ang nagdadala ng kapamakan sa... Umalis ka na dyan! Hindi ko inasahan ang sumunod na ginawa niya. Hinawakan niya ako sa kwelyo at hinagis. Tumama ang katawan ko sa pader. Pagtingin ko kay tatay, akmang hahawakan na niya si Mang Diego. Pero nakita kong may dinukot na kung ano ang albularyo. Isang bagay na agad din naman niyang itinarak. Napatras ang tatay ko dahil doon. Umagos ang dugo nito mula sa tagiliran. Pero parang wala pa rin yun kay tatay. Nanatili pa rin itong nakatindig. Masyado ka talagang matindi. Kinuha na ni Mang Diego ang isang mahabang latigo. Hindi ito nagdalawang isip na hinataw yung kay tatay. Paglatay sa katawan nito,
ay agad itong napadain sa sakit. Tumilapon si tatay papunta sa bubungan ng mansyon. Nanggigigil pero sa mga sandaling yon, kitang-kita kong parang wala na itong balak pang umatake. Tila naramdaman na rin niyang magiging alanganin siya kung itutuloy pa nila ang laban. Tatandaan ko ang pagmumukha mong albularyo ka. Magbabayaran mo ang ginawa mong pagpigil sa magiganti ko sa imputong tiyuhan na yon. Sa susunod natin pagkikita, sisiguraduhin kong wala ka nang masasaktan na iba. Tumalon na rin paalis ang tatay ko, Kabanong. Tinulungan naman akong mabangon ni Mang Diego. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Kayo? Sanay ang katawan ko sa bugbugan kaya huwag mo akong iisipin. Mang Diego, may nakakilala ba kay tatay? Nauna akong dumating dito kanina. Pagdating ng tatay mo, aswang na ang itsura niya. Tingin ko, hindi naman siya nakilala ng mga tao sa labas. Pero yung kanon na sinasabi niyo, tingin ko, yun ang nakakilala sa kanya dahil sa boses niya. Hindi dapat makapagsumbong si Mr. Clark. Mas magiging magulo kapag nangyari yun. Nagmadali akong pumasok sa loob ng mansyon, Kabanong. Pero wala na akong inabutan sa loob. Tanging ang mga kasambay na lang na takot ang naroon. Ang sabi ng mga yon, nauna na raw umalis ang mag-asawang Clark at Mary. Dahil wala naman akong mapapala roon, sumama na lang akong kay Mang Diego sa bahay niya. Hindi ko maiwasang hindi matulala, Kabanong, kapag naalala ko ang mga bangkay na dinaanan ko sa mansyon ni Mr. Clark. Tumitindig ang mga balahibo ko. Magkape ka na muna. Malalim na naman ang iniisip mo eh. Mang Diego, may pag-asa pa bang makabalik sa dati ang tatay ko? Gusto kong tapatin niyo ako ngayon pa lang. Sa totoo lang, wala nang pag-asa. Hindi na siya makikinig sa atin at hindi ko na rin siya kayang hulihin. Ang natatanging paraan para matigil ang lahat ng ito ay Patayin siya. ang tanong, kaya mo ba? Isang mahabang katahimikan lang ang naitugon ko sa kanya. Hindi ko rin kasi talaga alam kung kaya ko ba talagang mabuhay nang wala na ang aking ama. Kinabukasan, medyo hindi na masakit ang katawan ko. Bumalik na ako sa baryo namin. Habang naglalakad papunta sa bahay nila Anito, nakakagulo na naman ang mga tao. Akala ko noon nagbalik si tatay sa baryo. Pero hindi. Ang narinig ko, wala na raw si Mr. Clark. Dali-dali ako nagtungo sa mansyon. Naroon pa rin ang mga bangkay sa bungad. Nilalangaw na lahat. Pero ang mas pumukaw ng atensyon ko ay ang senaryong nagdulot ng kilabot sa lahat ng nakatingin. Sa bubungan kasi ng mansyon, nakasabit si Mr. Clark. Wala ng buhay, duguan, lasog-lasog ang katawan. Dilat ang mga mata at nakalabas ang dila. Napatingin sa akin si Ma'am Mary. Tumigil siya sa pag-iyak. Bumakas kagad sa mukha niya ang matinding galit. Ikaw, ginagawa mo dito? Nalipat sa akin ang atensyon ng lahat ng nakikiosyoso. Si Mang Ineroso pumatay sa asawa ko. Swang, pinatay niya ang asawa ko. Kilala ko ang boses niya. Isa ka rin aswang Salot ka! Snot! Mga kalugar! Si Mang Ineroso ang aswang na nag-aasik ng lagim sa buong probinsya natin. Ang lalaking ito ay ang anak niya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Aswang din ang lalaking ito. Aswang din si Ruben. Pagkasabing yun ni Ma'am Mary, nagpulasa ng mga tao at dumistansya sa akin. Takot na takot sila. Ang iba pa ay dumampot ng pwedeng gamitin bilang proteksyon sa akin. Teka, sandali! Hindi nyo naintindihan. Hindi ako aswang. Oo, ang ama ko'y isang aswang. Pero siya lang yun. Nalunok niya lang yung itim na bato kaya... Ano ka katwiran, Ruben? Buking ka na. Kaya pala noon pa man mainit na ang dugo ni Clark sa inyong dalawa. Dahil likas pala talaga kayong kampo ng kadiliman. Dudumugin na sana ako ng mga tao pero dumating si Endong para ipagtanggol ako. Nataranta ang mga tao na makarinig ng putok. Kanya-kanya silang distansya sa akin.
Lumapit naman si Endong matapos silang tingnan isa-isa. Hindi aswang si Ruben. Ako magpapatunay nun. Si Mang Generoso lang ang aswang. Siya ang nagmana ng pagiging aswang ng donyang aswang na nakilala nila sa isang mansyon. Hindi natin kalaban si Ruben. Biktima rin siya rito. Kaya naman, magkaisa na lang tayo para protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Sa susunod na punta ni Mang Generoso dito, kailangan niyo maging matapang para kalabanin siya. Pinuulit ko, hindi si Ruben ang aswang. Si Mang Generoso lang yun. Unti-unting nag-alisa ng mga tao. Si Ma'am Mary ay naiyak na lang sa gilid. Nakahinga naman ako ng maluwag noon. Buong akala ko ay makakaranas na naman ako ng matinding bugbog. Umuwi na lang ako sa bahay noon. Sinamahan naman ako ni Endong. Hindi ko alam na yung pala nangyari. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo eh. Kasi kahit ako, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon sa nangyayaring ito. Napakadaya ng kapalaran para sa amin. Yumaman nga kami, pero naging aswang naman ang tatay ko. Totoo pala talaga yung tungkol sa lumang mansyon na yun no? Akala ko talaga dati kwento-kwento lang eh. Pero anong balak mo ngayon? Naguguluhan pa rin ako, pre. Gusto kong umasa na pwede pang maibalik sa dati ang lahat. Pero kapag iniisip ko kung gaano nakaraming buhay ang nawala ng dahil kay tatay, unti-unting lumalabo na maging normal ulit ang buhay namin. Eh kung ako sa'yo, umalis ka na muna rito sa baryo natin. Kahit na nakumbinsi ko sila na hindi ka aswang, pag-iinitan ka pa rin nila dahil iniisip nilang pinoprotektahan mo ang ama mo. Kasi tatay mo nga yun. Maraming salamat talaga, pre ah. Akala ko dati, pera lang talagang iniisip mo eh. Oo, nung una, pera-pera lang talaga ako. Inaamin ko na ginusto ko rin makakuha yung yaman na nasa lumang mansyon. Pero sa nangyari sa'yo, napagtanto ko na lahat pala ng bagay na madaling makukuha may kapalit. Napapuntong hininga na lang ako, kabanong. Naramdaman ko na lang ang pagtapik ni Endong sa balikat ko. Makalipas ang ilang oras, dumating naman si Anito. Himala na siya naman ang may dalang pagkain. Sabay-sabay na kaming nananghali ang tatlo. Mga bandang hapon, pinuntahan na namin si Mang Diego. Inabutan namin siyang may mga kinakausap sa bakuran niya. Kapwa niya albularyo ang mga yon, at base sa narinig ko, may gagamitin ng anting-anting si Mang Diego para sa muli nilang pagtatapat ng aking ama. Sino naman ang isa kita? Si Endong po, kaibigan ko rin siya. Isinama ko na rito kasi gusto rin daw niyang makatulong sa problema. Tamang-tama. Kailangan ko talaga na makakasama. Mukhang mahirapan na kasi akong kalabanin ng tatay mo sa susunod naming pakikita. Ho? Bakit po? Ano pong problema? Nakausap ko ang ibig kong kasamahan. Nakiusap akong samahan nila ako pero tumanggi sila. Ayon kasi sa obserbasyon nila, malakas talagang aswang si Generoso. Pero hindi pa lang nito natutuklasan yun sa sarili niya. Kaya naman, kinuha ko na ang anting-anting ko para gamitin laban sa kanya. Mang Diego, gawin niyo kung anong tama. Gawin niyo kung anong makabubuti para sa lahat. Teka lang pre. Sinasabi mo bang patayin na ni Mang Generoso? Sinusukuha mo na kagad ang tatay mo? Wala nang pag-asa si Mang Generoso. Kailangan na nating tanggapin ang masakit na katotohanan. At sino ka naman para magdikta ng ganyan? Diyos ka ba? Hindi mo naiintindihan, pre. Mahirapan na itong albularyo na huliin ang aswang na yun. Kasi nga, malakas na uri ng aswang si Mang Generoso. Tingin mo, mapapakalma natin yun para maibalik sa pagiging tao? O sige, sabihin na natin naibalik natin sa pagiging tao. Anong buhay naman ang naghihintay sa kanya? At anong buhay ang dadali ng kaibigan natin? Impyerno. Yun ang naghihintay sa kanilang dalawa. Si Mang Generoso, wala nang kinabukasan. Pero itong si Ruben, meron pa. Si Ruben ang iligtas natin. Kinabukasan niya ang ingatan natin. Pero paano na lang kung tanggap ko na pre? Tanggap ko na.
Pero pre, Masakit. Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na wala nang ibang magagawa kundi ang pigilan si tatay sa mga kasamaan niya. At mangyayari lang yon kung papaslangin siya ni Mang Diego. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Namalayan ko na lang din na meron na palang tumutulong luha sa pisngi ko. Biglang bumalik ang masasayang alaala namin ng tatay ko. Mga alaalang alam kong malabo nang maulit. Makalipas pa ang ilang araw, walang paramdam ang tatay ko. Hindi na rin naman ako bumalik pa sa lumang mansyon. Sa bahay ng Mang Diego ako nakituloy. Dahil doon lang ang pinakaligtas na lugar. Hindi lang naman kasi si tatay ang iniiwasan ko. Iniiwasan ko rin ang mga taong galit sa akin. Isang oras na lang at lalarga na tayo papunta sa lumang mansyon. Sigurado ka magsasama ka. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Kailangan kong kayanin. Kung ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang tatay ko, pipilitin kong harapin siya. Ang malaga sa akin, makita siya at makausap sa huling sandali niya. Kung yan ang desisyon mo, edi sige. Mang Diego, sigurado po ba kayo na kakayanin natin si tatay? Kakayanin natin siya. Pero hindi ito magiging madali. Malakas na ang tatay mo. Sa isang araw na hindi siya nagparamdam, nakatitiyak ako na pinalakas niya ang sarili niya. Kaya naman, kailangan nating maging maingat. Hindi tayo pwedeng maging kampante. At siya nga pala, hetong inasa ko, ito ang gamitin mo. Maraming salamat po, Mang Diego. Hindi nagtagal, sumapit na rin ang gabi. Kasama na rin namin si Endong at Anito. 4 lang kaming kakalaban sa tatay ko. Hindi kasi sumama ang mga kapwa albularyo ni Mang Diego dahil sa takot na baka sila ang maunang mamatay. Sumakay kami ng tricycle para bumiyahe. Maya-maya lang, nakarating na rin kami sa harapan ng kagubatan. Saka na namin sinindihan ang sulo na daladala namin. Matapang naming sinuong ang gubat. Maigpit ang hawak ko sa itak. Alerto rin kami sa paligid. Bawat gilid ay binabantayan namin. pre, malayo pa ba tayo? Malapit-lapit na tayo. Kaya maging alerto kayo sa dinaraanan natin. Hindi ko na alam kung gaano nakabilis ngayon si tatay. Ang mga aswang, mas nagiging mabilis sila kapag ilang araw nilang hindi ginamit ang lakas nila. Kaya sana kakaiba siya kumpara nung nakalaban ko siya sa mansyon ng Kano. Nang malapit na kami sa lumang mansyon, napatigil kami nang makaramdam kaming merong kumakaluskos sa paligid. Sininyasan na kaagad kami ni Mang Diego. Nakiramdam siya sa paligid. Sinuot na niya ang kanyang anting-anting. May mga sigbin sa paligid. Magsipaganda kayo. Naalala ko ang sigbin ni Doña Festima na ayon kay tatay, siya na raw ang kinikilalang amo. Dahil doon, nagsimula na ring tumaas ang level ng aking kaba. Pinagpapawisan na ang palad ko dahil sa pangamba. Hindi nagtagal, narinig na namin ang mga angil ng sigbin. Pagdating namin sa sagingan, saka sila umatake. Pero sinolo lang lahat yun ni Mang Diego. Binigla niya kami sa husay niyang humawak ng patalim. Napatay niya ang 4 na sigbin gamit lang ang kanyang itak. Pero hindi kami naging panatag nang meron pa kaming marinig na mga angil. Mga angil na kagayang-kagaya ng sa tatay ko. Mga aswang! Mga aswang? Akala ko ba si Mang Iniroso lang ang aswang? Hindi natin ito naisip. Nakahanap na kasama ang tatay mo, Ruben. Kasama? May iba pang aswang dito sa probinsya natin? Sa ibang probinsya, meron din. Kaya pala siya hindi nagparamdam ng ilang araw para mangikayat ng kasama. Kakayanin ba natin silang lahat? Kakayanin natin. Magtiwala lang kayo sa mga sarili ninyo. Huminga ako ng malalim, Kabanong. Maya-maya pa, bigla na lang may humila kay Anito. Mabuti na lang ay hindi siya nito nailayo sa amin. Nahila namin siya pabalik. Agad na namang nagtago ulit sa dilim ang aswang.
Ang hirap makipagbatayan sa mga yan kung may hawak din tayong sulo sa kabilang kamay. Ilapag nyo na muna kasi. Ang bihira naman kayo, ah. Sinunod namin si Mang Diego. Wala pang ilang segundo, umatake na rin ang mga aswang. May lumabas na 4 na aswang sa harapan namin. Gumapang sila ng mabilis. Pero kay Mang Diego pa lang ay hindi na sila makaubra. Kaya naman lumabas na rin ang ibang aswang. Sa kabuuan, nasa 12 sila. Mahirapan tayo sa masikip na lugar. Kunin nyo mga sulo. Pumunta tayo sa medyo malawak. Dali-dali kaming tumakbo. Agad din naman kaming sinundan ng mga aswang. Nang makarating na kami sa madalas naming daanan ng tatay ko ng maisan, dito na kami tumigil. Nakita namin na hindi kagad lumapit ang mga aswang. Tumingin-tingin muna sila sa paligid. Para bang inaalam na muna nila kung meron kaming ibang kasama. Nang masiguro nilang kami na lang ang naroon, muli silang umatake. Mas mabilis na kumpara sa una nilang pag-atake sa amin. Nang makalapit na sila ay nakipagsabayan na rin kami. Masasabi ko na talagang mababangi sa mga yon. Wala pang ang 5 minuto, nasugatan na nila kami. Mabuti na lang ay hindi naman sobrang lalim. Kahit na ganon, hindi naman kami pinanghinaan ng loob. Habang nakikita namin si Mang Diego na kalmado lang na nakikipaglaban, mas lalo kaming tinataasan ng moral. Kaya nyo pa ba? Kayang-kaya pa naman. Malayo to sa bituka. Huwag mo kaming intindihin. Visit na mga aswang to eh. Ang liliksi. Para mga bulating inasinan. 5 na lang ang mga yan. Kaya na natin yan. Hindi na lumapit ang mga aswang. Kaya naman kami na ang kusang lumapit sa kanila. Iwas lang sila ng iwas sa bawat hataw namin ng itak. Napansin ko na parang pinapagod lang nila kami dahil wala silang balak gumanti. Sinabihan ko ang mga kasama ko na tumigil na muna. Akala siguro ng mga aswang ay napagod na kami kakaatake. Kaya sila naman ang lumusob sa amin. Sinamantala namin ang pagkakataon na masyado silang kampante. Sa pagkakataong yon, tinamaan na namin sila. Sinubukan pa nilang tumakas, pero dahil iika-ika na sila, hindi na rin nila nagawa. Si Mang Diego na ang tumapos sa kanilang lahat. Endong, may tama ka. Oh, oo nga no. Hindi ko naramdaman kanina. Pare, mukhang malalim yan ah. Kunin ang tela. May gamot ako rito para humina ang paglabas ng dugo. Ano, kaya mo pa ba, iha? Oo, kaya ko pa. Pero parang humahapdi ng humahapdi. Marumi ang kuko ng mga aswang kaya normal yan. Ang hindi normal kapag namatay ka dahil dyan. Agad na pinahubad namin ng damit si Endong. Malalim na hiwa ang tama niya sa bandang tagiliran niya. Mabilis na nilagyan ni Mang Diego ng gamot ang sugat niya at dahil doon napasigaw siya sa sobrang hapdi. Agad din namang tinapala na makapal na tela ang kanyang sugat. Hindi pa man nakaka-recover si Endong, naramdaman na namin na meron pang dumating. Pagtingin namin, si tatay ang bumungad. Nakatayo lang siya sa di kalayuan. Kalmado at parabang wala malang nararamdamang pangamba na naroon si Mang Diego. Inasikaso naman ni Anito si Endong. Dinala sa gilid para hindi madamay sakaling biglang lumusob ang ama ko. Talaga palang balak mo rin akong kalabanin, ha, Ruben? Hindi na tamang ginagawa niyo, tay. Kasama nang umiiral sa inyo eh. Bilang anak niyo, hindi ko hayaan na madagdagan pa ang mga kasalanan niyo. Hanggang sa mga sandaling ito, alipin ka pa rin pala na kabutihan na sumisira sa ulo mo. Ang kabutihan na niyayakap mo ay ang kabutihan na dahilan kaya tayo inaabuso at pinahihirapan ng mga tao noon. Mali ang pagkakaintindi niyo sa kabutihan, tay. Ang kabutihan ang nagdala sa atin sa payapang buhay. Pero inabuso mo ang kabutihan. Kaya ganito na ang buhay natin. Huwag kang magsalita na parang marami ka nang alam sa buhay. Umaasa ka pa rin sa akin, Ruben. Wala ka pang alam. Yung mga kasama mo, yung 2 kaibigan mo, at yung matandang yan, hindi sila mga totoo mong pamilya. Ako ang pamilya mo na handa kang ipagtanggol hanggang sa kamatayan.
Kaya sumama ka na sa akin, anak. Magpakalayo-layo na tayo. Ibabalik natin ang masaya nating pamilya. At gagawin na rin kitang kagaya ko para habang buhay na tayo magkasama. Hindi mangyayari yung sinasabi nyo. Kahit na kailan, hindi ko papangarapin na maging aswang na kagaya nyo. Kung ganon, wala na ako magagawa, Ruben. Kung mas pinili mo sila kaysa sa akin, papipilitan na rin akong isama ka sa libing. Kumpara ito sa kaligtasan na mas maraming tao, kakayanin ko na ako mismo ang maghatid sa inyo sa hukay. Unti-unting nagbago ang anyo ng tatay ko, Kabanong. Mas kakaiba siya kumpara nung unang itsura niya. Parang mas dumami ang buhok niya sa katawan, mas sumaba ang mga kuko at mas pumangit na ang muka. Ang katawan niya ay mas naging maskulado. Mukha na talaga siyang halimaw na halimaw. Ruben! Ito na yun! Handa na ba? Handang-handa na po ako, Mang Diego. Pero ang totoo, sobrang kabado at natatakot ako, Kabanong. Kinakabahan ako kasi ramdam kong malakas na talaga ang tatay ko. Natatakot naman ako kasi pakiramdam ko, isa sa amin ang tatay ko ang mawawala. Pero nandun na ako. Hindi na ako umatras at talagang tinanggap ko na lang na kailangan kong gawin yon. Magsisisi ka na, ibang taong pinili mo kaysa sa sarili mong pamilya. Gigil na umatake si tatay. Ako agad ang inuna niya. Pero mabuti na lang ay mabilis na nakaharang si Mang Diego. Nagulat din ako dahil sa bilis niya. Sa isip-isip ko, yun siguro ang taglay na lakas ng anting-anting na gamit niya. Nasalag ni Mang Diego ang pag-atake niya. Tinamaan ni Mang Diego si tatay sa dibdib pero parang wala lang nangyari. Hindi man lang dumaing si tatay sa ginawa ng albularyo. Ruben, hindi ka pwedeng maging emosyonal sa laban na ito. Emosyon ang magpapahabak sa'yo. Tumango na lang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Pumorma na rin kami para maghanda sa pag-atake ni tatay. Hindi nagtagal, tumakbo siya ng mabilis patungo sa amin. Nagawa niya makalapit sa likuran namin nang hindi namin namamalayan. Sobrang bilis niya. Hindi namin namalayan. Hinawakan niya kami sa batok at saka malakas sa itinaas sa ere. Binalibag niya kami ng walang kahirap-hirap. Pero nakabangon naman kami kaagad kahit na masakit ang katawan ko. Suminya sa akin si Mang Diego. Sa sunod na pag-atake ni tatay, siya ang humarang. Nang magawa niyang salagin yun, wala akong sinayang na pagkakataon. Inatake ko ang tatay ko at tinamaan ko naman siya sa bandang balikat. Dahil sa ginawa ko, ay agad siyang dumistansya. Wala kang utang na loob, Ruben. Inalagaan kita at binuhay ko. Lahat ng pangalipusta ay ako ang sumalo para sa iyo. Pinagtanggol kita sa mga taong balak ang saktan. Tapos ngayon, nagawa mong saktan ng isang ama na walang ginawa kundi ang ilagay ka sa mabuting posisyon. Wala kang utang na loob. Wala kang kwenta, anak. Huwag kang makinig sa kanya. Alam niya kahinaan mo mga nakaraan niyo kaya gagamitin niya yon laban sa iyo. Kailangan mo mag-focus, Ruben. Pre, isipin mo na lang na hindi na yan ang tatay mo. Ibang nilalang na yan. Kahit na anong gawin mo, Ruben, ako pa rin ang ama mo. Ako pa rin ang unang taong nagmahal at nagpahalaga sa iyo. Kaya kahit sa ang anggulo nating tignan, utang mo ang buhay mo sa akin. Hindi na ikaw ang tatay na nakilala ko. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan dahil hindi ganyan magsalita ang isang ama na kinamulatan ko. Wala akong pakialam kung ikaw ang nagpalaki at bumuhay sa akin. Bilang anak mo, gagawin ko makakaya ko para mapigilan ang mga kasamaan mo. Muli akong tumakbo palapit sa kanya, Kabanong. Bumelo ko ng malakas at paghataw ko ng itak, nahawakan niya ang kamay ko. Pero hindi ako nagpapigil. Sinuntok ko naman siya ng kaliwa kong kamao. Tinamaan ko siya sa panga kaya agad naman niya akong nabitiwan. Hindi na nagsayang na pagkakataon si Mang Diego. Siya naman ang umatake. Makailang ulit niyang pinagtatataga si tatay. Duguan na ang ama ko ng mga sandaling yon. Akala namin doon na magtatapos ang laban. Pero napansin naming may kakaibang nangyayari kay tatay. Umangil siya ng malakas. Nangisay-ngisay pa.
Matapos ang halos 1 minuto, nakita na lang namin na parang muli siyang sumigla. Parang nawala ang mga kirot na dulot ng mga sugat na ginawa namin sa kanya. Inilabas na rin niya ang tunay niyang lakas. Maganda ka na, Ruben. Sa puntong ito, hindi ka na niya makikilala. Isa na siyang literal na halimaw. Papatayin kita! Papatayin kita! Gumapang siya ng mabilis. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi ko na namalayan na nahablot na pala niya ako at saka kinalmot sa dibdib. Binalibag niya ako, sinipa, sinuntok. Pagtingin ko naman kay Mang Diego, nakita kong hirap na siya ang kalabanin ng tatay ko. Kada hahataw siya ng itak, hindi na niya magawang tamaan. Mas lalo kong nangamba nang makitang tumilapon na naman si Mang Diego. Para bang hindi na umuubra ang anting-anting ng albularyo. Pinilit ko makabangon, hingal na hingal at bagyang dumadaing sa sakit ng buong katawan. Hoy! Halimaw! Sa akin ka lumapit! Ako ang gusto mong patayin, di ba? Papatayin kita! Papatayin kita! Sige, patayin mo ako! Tumakbo si tatay. Sa sunod niyang atake, nagawan ko ng paraan para makailag. Nadampot ko ulit ang itak ko. Nakakuha ko ng pagkakataon. Tinaga ko siya sa tagiliran. At nang makita kong napatras siya ng kaunti, hindi ako tumigil. Pinagtatataga ko siya hanggang sa sumirit na ang dugo niya. Pero lahat ng ginawa kong yon ay walang silbi dahil nanatili lang siyang nakatayo at nakatindig. Parang wala man lang naramdaman. Bigla na lang niya akong sinakal, itinaas sa ere. Paigpit ng paigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ko, Kabanong. Papatayin kita! Papatayin kita! Bitiwan ko lang yung Muling umatake si Mang Diego. Meron na siyang binunot na punyal na siya namang itinarak sa tagiliran ng tatay ko. Sa ginawa niyang yon, ay nabitiwan ako ni tatay. Hindi pa nakontento si Mang Diego, kinuha na rin niya ang kanyang latigo. Hinigpit niya si tatay. Nang lumatay ang latigo sa katawan niya, dito na namin napansin na uminda na siya ng sakit. Ito lang pala ang tatalab sa'yo, ha? Kumanda ka ngayon! Pinaghahataw ni Mang Diego ng latigo si tatay. Sa bawat hataw ay maririnig ang malakas niyang hiyaw at angil. Biglang lumayo si tatay nang maramdaman niyang pasakit na ng pasakit ang latay ng latigo. Hindi mo na ba kaya? Ano? Papatayin kita! Papatayin kita kahit anong mangyari! Tay, alam kong nandyan pa rin yung dating ama na nakilala ko. Kaya sa huling pagkakataon, itigil mo na ito, Tay. Pagbayaran mo ang lahat ng buhay na nawala dahil sa'yo. Piliin mo ang tama. Wala akong pakialam! Papatayin kita! Muling umatake si tatay kahit na iika-ika na siya at pagewang-gewang na rin. Hindi naman ako nagsayang ng pagkakataon. Nang malapit na siya sa akin, hinato ko siya ng itak at tinamaan ko na rin siya sa leeg. Si Mang Diego naman, nilatigo niya ulit ang tatay ko. Maraming beses, hanggang sa nakakuha na ako ng isa pang pagkakataon para lumapit sa kanya. Bumuelo ako. Itinara ko ang itak na hawak ko. Bumaon yun sa dibdib niya. Sinubukan niya pang hugutin yon pero mas lalo kong ibinaon. Sa puntong yon, nakita kong unti-unting bumalik ang itsura niya sa dati. Parang nakita ko ang dating tatay na kinalakihan ko. Paghugot ko ng itak, agad naman siyang bumagsak sa lapag. Tay? Ruben! Ruben! Tay, ikaw na po ba ulit yan? Maraming salamat, anak. Sa wakas, matatapos na rin ang kalbaryo ng buhay na ito. Tay, gagamutin ka ni Mang Diego. Magsasama ulit tayo. Wag na. Gusto ko na rin magpahinga. Wala na akong karapatang mabuhay, anak. Isa pa, hindi ko na rin kaya. Tay, lumaban ka. Di ba sabi mo ipapayos pa natin yung bahay natin?
Hindi na nakasagot sa akin si tatay. Nakangiti na lang siya habang may umaagos na dugo sa bibig niya. Pinilit ko siyang inalog para hindi siya mapapikit. Pero ilang segundo lang, unti-unti na siyang binawian ng buhay. Napahugulgol na lang ako ng iyak ng mga sandaling yun, Kabanong. Tila nakikisabay rin ang panahon dahil biglang umulan ng malakas. Naramdaman ko na lang ang pagtapik ni Mang Diego sa balikat ko. Makalipas lang din ang halos isang oras, tumigil na rin ang malakas na ulan. Nagukay ako sa likod ng mansyon. Katabi ng libingan ni Doña Festima ang libingan ng tatay ko. Yung itim na bato naman, hindi na niya nailuwa. Ang hinala namin ni Mang Diego, sinadya ni tatay na hindi na yun mailuwa para wala nang sumunod sa kanyang yapak. Walang bahalang magdasal sa kanya sa makalawa. Maraming salamat po sa inyo. Alam namin na mahirap itong pinagdaraanan mo, Ruben. Pero nandito lang naman kaming tatlo na handa kang samahan. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula na wala si tatay. Pero pipilitin kong mabuhay para sa kanya. Nandito pa naman kami, pre. Pwede mo kaming ituring na pamilya mo. Tama si Anito. Kami ang bago mong pamilya. Lalo na ako. Wala rin naman akong anak. E di, gagawin ko na lang din kayong tatlo na anak ko. Napangiti na lang ako sa sinabi ng Mang Diego. Kinabukasan, bumalik na rin ako sa baryo namin. Ibinalita na namin sa kanila na wala na ang aswang. Nung una ay ayaw pa nilang maniwala sa akin. Pero kalaunan ay nakakumbinsi na namin sila dahil kay Mang Diego. Sa paglipas ng mga araw, bumalik na rin sa normal ang buhay ko. Yung yaman naman sa mansyon na naiwan ni tatay, hindi ko na yung pinakialaman. Binahagi na lang namin ang yaman na yon sa mga biktima ng mga aswang. At ang iba naman ay binigay na lang din namin sa may hirap. Nabahaginan din naman si Endong, Anito at Mang Diego. Pero ako, hindi na ako nakihati pa. Para kasi sa akin, ang yaman na yon ay nakatadhana talaga para sa ibang tao. 6 na buwan ang nakalipas. Bilisan na natin maganda. Maya-maya lang paparating na yung ibang albularyo. Baka maabutan tayo, di pa tayo tapos. Maligayang kaarawan sa iyo, Mang Diego. Sana mabuhay ka pa ng matagal para mas marami ka pang matulungan na tao. Ay nako, maraming salamat. Sana nga. Mang Diego, ang sarap naman itong niluto mong adobo. Malamang, specialty ko yan Gagi, O bakit? yung papaitan, nalagyan ko ng patis. Ay pambihira ka. Di na yan papaitan. Natalatan na yan. Nagtawanan na lamang kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Masaklap man ang nangyari sa nakaraan, kinaya ko pa rin magpatuloy kasama ang bago kong tinuturing na pamilya. Kung nasaan man ang tatay ko, alam kong masaya na siya kung anuman ang buhay na aking tinatahak ngayon. Wala mang kayamanan ngayon, ang mahalaga, wala na ring aswang ang magdudulot ng kasamaan sa payapang buhay ng lahat. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Marami pong salamat at pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas.